Di ba madalas naririnig natin sa ating mga kakilala, sa social media, at mga kaibigan o pamilya, sinasabi na don't allow other people to treat you poorly. Tama naman. I agree. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo papatulan. Di ba? Yung pagpatol ay isang reaksyon. Pero, yung pagpatol mo o reaksyon, ganito yung gawin mo. Instead na papatulan mo siya into a bad situation, into bad treatment, like nang ginawa niya sa'yo, ito yung gawin mo na treatment mo sa kanya or pagpatol mo sa kanya. So, paano mo siya papatulan? Siyempre, patulan mo siya in a good way. You have to start from improving yourself and build self-development para instead na pangit yung treatment niya sa'yo, alam mo, mag-iiba yung tingin niya sa'yo. Mas mag-iiba na yung sitwasyon. So, maaaring magiging inspire siya sa ginagawa mo. Kasi may ganun na hindi naman lahat na ginagawa mo ay hindi gusto ng isang tao. Meron pa rin mga ginagawa mo na gustong-gusto ng tao na kahit ayaw ka. Kaya lang, hindi lang yan magpapahalata na nagugustuhan niya yung ginagawa mo. Kasi nandoon yung ego. Nandoon yung ego na feeling nila ay mas magaling sa sayo. Kaya, instead na pupuriin ka, magiging proud sila sa'yo, tatahimik lang yan. Kasi baka isipin mo na mas magaling ka sa kanya. Kahit na malayo na yung narating mo, hindi talaga yan sila mag-congratulate sa'yo. Hindi magiging masaya sila sa'yo. Kasi napo-point out yung ego nila. O kaya, nahihiya. So, maraming dahilan kung bakit yung mga tao na sinusubukan ka i-down at atakihin. Kasi, malayo na yung narating mo. Compare doon sa mga tao na wala pang progress sa buhay, ay walang judgmental, walang criticism na mangyayari. Pero, pag yung ibang tao ay sinimulan ka na i-criticize, i-judge, kahit hindi ka kilala, nako, successful ka na. Malayo na yung narating mo. Hindi mo lang napapansin. Kaya, kapag nakaranas ka ng ganon, magpasalamat ka. Sinasabi ko sa'yo na malayo na yung narating mo. Kapag yung mga tao na walang ambag sa'yo, yung mga tao na kahit hindi mo kilala ay nagja-judge na sa'yo. So, ayun, kung balik tayo doon sa scenario, kung paano patulan yung mga tao in a good way. So, ako, pumapatol ako sa social media. Lalong-lalo na kapag napunta ako sa isang post, tapos ako yung inaaway. So, pinapatulan ko siya in a good way hanggang tumahimik siya na hindi na siya mag-reply. So, ayun, hindi ibig sabihin na papatulan mo ay gagawa ka na ng ikakasama niya at ikakasama mo na pwede niyong ikapahamak dalawa. Instead, gawin mo yung tama, how to react on the situation, how people treat you badly. Sumasakay talaga ako ng tricycle. So, minsan,
hindi na ako sumasagot, pero sa isipan ko, sabi, itong tao na to, kung nakakaintindi lang to, kung may alam lang to, hindi ito magre-react ng ganito. So, minsan, kapag nasa mood ako, kaya kapag wala ako sa mood, tapos parang ayaw ko sumagot, tahimik na lang ako. Ikaw ay gusto mo mag-react talaga sa mga tao kung paano ka itrato. Yun ang gawin mo. You focus on your self-improvement and development. Maalala ko noon, galing ako sa Davao at nagtatrabaho ako bilang branch accountant sa office. So, yung nag-drive ng van ay may-ari. So, sabi niya, ano yung hanap buhay mo? So, sabi ko, farming yung parents ko. Eh, syempre, mayroon akong farm dito sa Mati. So, nagtatanim kami ng mais. So, aside sa Caraga, mayroong farm. So, dito sa Mati, may farm rin. So, nagtatrabaho ako. So, dito, bago ko kasama yung mga brother ko. So, nag-aaral sila ng high school. So, ayun, may kapatid ako nag-aaral. Marami kami. So, yung source of income ay farming. At nagtatrabaho ako. So, sabi niya agad, wala yan. So, parang sinasabi niya na wala. So, walang mararating. Parang ganun yung point niya. 2016 siguro yun. 2016. So, anong taon na ngayon? 2024. Pag naalala ko yung moment na yun, compare sa mga achievement na namin ngayon sa buhay, grabe na yung narating namin. Kasi, dalawa na ang nagtapos ng college, pangatlo ako. So, tatlo na kami lahat yung nakapagtapos. At, syempre, ngayong 2025, merong magtatapos na isa or dalawa. At, next year, merong isa. At, last, yung bunso. So, hopefully, kasi ngayon, senior high school pa lang. So, ayun. Yun talagang nakatatak sa akin na yung sinabi niya ay wala yan. Pero ngayon, na-realize ko, grabe na pala yung narating namin. Kasi halos lahat kami na magkakapatid ay nakapagtapos. So, marami na kami yung magtatapos ng college. Hindi lang ako sumagot nung sabi na wala yan. Pero nakatatak sa akin yung words na yon. Kaya minsan dumadaan sa sa isipan ko na buhay pa kaya yung tao na yun. Yun, na-share ko lang. Kaya kung sino yung mga tao na nag-treat sa inyo, badly, poorly, whatever, how they treat you, yun lang. Instead na magbibuild kayo, mag-create ng self-doubt at galit, wag na. Instead, divert that bad situation into good situation para mas mag-grow ka pa. So, yun lang.